Church. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumusta po kayo sa araw na ito? Are you blessed, Church? Mukhang naninibago ako dito sa ating aparato. So, pagpaumanin niyo po muna. But praise God, tayo po ay muli po ay nagsasama-sama ngayong araw na ito. It's a Sunday, kaya tingin po kayo sa akin. Yan. Diba? Bigla kayong napasaya nung tumingin kayo sa akin. Amen? So, good morning everyone. At sa mga nanonood sa atin online, isang mabiyayang umaga po sa atin. It's already the second Sunday of April, no? And tayo po ay blessed talaga dahil hindi natin namamalayan as Brother Joel said, tayo po ay nasa ika-100 day na nung April 10. April 10 was last Friday. And then after April 10, April 11. Gusto natin batiin na happy birthday si Brother Fidel. Yun, good morning. Yung unika iha, nasaan ang unika iha natin? Naparating na. Ayan, so happy birthday, Brother Fidel. We are so blessed having you in our church. At sa mga nagbe-birthday pa ng April, sino pa nagbe-birthday ng April? Si Aryan, yung paborito kong anak na babae. Paborito ko yan. Talagang favorite daughter ko yan. Tsaka si Eman on the 19th. Na kung saan ay wala si Kuya Natnat sa 19. Magaman birthday ni Kuya Eman. Happy birthday sa inyo mga anak. At mamaya ipagpipray po natin sila dito. Dahil ang birthday po ay biyayang tunay. Amen? Biyaya talaga. So mamaya po, lapitan nyo lang si Brother Fidel, then sabihan natin at batiin natin ng happy birthday. Hindi ko natatanungin ang edad ni Brother Fidel. Mukhang batang-bata pa si Brother Fidel. Yan. So, kumusta po? Once again, kayo po ba'y naninibago? Kanina ay natutuwa kami sa bahay, malamig ang tubig. Iniwasan ko na naman yung unang buhos, maginaw eh. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, thank you for the past how many days. Medyo sobrang init sa bahay. At sa bahay po namin, blessed kami. Sabi ko sa mga bata, kasi yung isang kwarto doon ay studio nila. Merong air condition. So nakiki-aircon ako. At sabi ko kagabi, tinapos ko yung aking pamamalansya. Masarap pala mamalansya pag may aircon, ano? Hindi ka pinagpapawisan. Amen? Kahapon, kagabi sabi ko, ang bilis sa pamamalansya ko, walang sagabal na pawis. So, thank you sa mga anak namin. At masarap po mamalansya. Hindi ko alam, nagjo-jamming pala kami ni Brother Joel kahapon. Kami po, alam niyo na, ganyan talaga mapagmahal sa mga asawa eh. Amen. At ngayon po, umagang ito, pag-uusapan natin still, the gospel is all about Jesus and what He has done on the cross. At excited po ako to give you this message dahil after Resurrection Sunday, and that was last Sunday, ay maintindihan po natin, dalayan ko po na ano yung mga nangyari after the resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. But before that, as we move on, let's pray po muna. Abba, we thank you so much for this opportunity na kami po ay dinako mo sa iyong tahanan para pagsaluhan ng inyong nananaga ng pag-ibig at pagmamahal. Nang sa gayon, mula po sa aming mga tatalakayin at bubuksan aming kaluluwa sa iyong mapagpalayang biyaya. Ano man po mga takot at pangamba ay papawiin po nito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng laan mo sa amin sa umagang ito. Dalayan ko po, ang mensaheng ito ay mangusap sa bawat isa, mga kasama namin on-site and of course online. Thank you, Father God. Thank you, Abba. Thank you also, Holy Spirit, for guiding us and giving us this message. At ang lahat po na ito ay aming dalangin na pipasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yun, good morning, Ate Chi. Ay talaga namang buhay na buhay po ang biyaya sa atin. At ito po ay sadyang napapanahon. At sabi ko nga, mapapagpala po ang bawat isa. And as I've said last Sunday, we celebrated Resurrection Sunday. At konting review lang po, ano?
Bakit po natin pinag-uusapan Resurrection Sunday? It's because tayo po yung mga beneficiaries. Pag sinabing beneficiaries, merong nagdusa, may nagbayad, at tayo po yung nakikinabang. Naalala niyo po, sabi ng Biblia, we are more than conquerors in Christ Jesus. Ang conqueror po si Jesus, ang ating Panginoon, but the good thing is, we are more than conquerors. Bakit? Para po sa mga baguhan natin mga kasama sa church, ito po yung magandang illustration dito. Si Senator Manny Pacquiao, ang nakipag-boxing. Siya po yung pasa, blue, red, pink, green, ano pa ba? Lahat ng colors. Sugatan. At the end of the boxing, panalo si Senator Manny. Conqueror. Kuha niya yung premyo. And then, habang umuwi sila sa bahay, ibinigay na niya yung kanyang premyo kay Miss Jinky Pacquiao. Siya yung more than conqueror. Bakit? Wala po siyang kasugat-sugat. Nandun lang siya. Nanonood. So, ang ating Panginoon po, it's a type of, baliktad, Manny Pacquiao, it's a type of Jesus. Siya po yung nakipaglaban sa cross. And he was successful. It is finished, sabi niya. And then, si Miss Jinky Pacquiao typifies us believers. Wala pong sugat, hindi nakipaglaban, nakarelax lang, recipient ng premyo nung nakipaglaban. Tayo yon. Kaya we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen? Kaya po talaga naman pong napakaraming dahilan na tayo po magpasalamat sa Panginoon. At ngayon pong araw na ito ay konting review as I've said kanina. Bakit ba kinailangan buhayin ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak sa krus? At bilang mga beneficiaries, magkaroon po tayo ng konting pagbabalik tanaw. This is something to think about. Ito yung ating solution last Sunday. Jesus' death on the cross was His payment for our sins. While His resurrection is our divine receipt. Di ba? May nagbayad, para meron pong proof na may nagbayad, meron tayong tinanggap na divine receipt, resibo. Lalo tigit dyan sa sa all day, pag bumili ka dyan, hindi ka makakalabas at saka sa Pure Gold, titignan yung resibo mo. So, ibig sabihin, meron kang proof na ikaw ay may binili at nagbayad kasi may resibo ka. So, yung kanyang resurrection is our divine receipt that serves as a proof and testimony that we who accepted Jesus as our Lord and Savior are declared forever righteous. Wow! Kung hindi po nabuhay si Jesus, hindi po tayo righteous. Kaya po, kami nila Brother Joel dito sa pulpito, palagi po namin pinapaalala sa atin that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Never call yourself as a sinner. Hindi na po kayo sinner. Of course, nagkakasala pa rin po tayo, pero ang ating pong estado, whenever God looks at you today and forevermore, He sees you righteous in Christ Jesus. Di ba sabi ng 1 John 4:17, as Jesus is in heaven, so are we in this world. At narito po yung mga patunay ng mga talata. Romans chapter 4, verse 25. Yung dito palitan natin ng Jesus. Si Jesus po kasi ito. Jesus was delivered up because of our offenses. Amen. Nilagay po siya sa krus because of our sins. And He was raised because of our justification. Binuhay po siya ng Diyos mula sa kamatayan kasi natagpuan po tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. So, in other words, our justification was Jesus' resurrection. Marinaw, church? Amen? Isa pang talata, 1 Corinthians 15:17. And if Christ is not risen, your faith is futile. Ibig sabihin, walang kabuluhan. You are still in your sins. Now, i-reverse po natin yung talatang ito. Let me ask you a question. Is Christ risen? Amen. So therefore, your faith is not futile but effectual. May kabuluhan. So therefore, we believers are no longer in our sins. Kasi kung nasa kasalanan pa rin po tayo, hindi po tayo makakaakyat ng langit. At pag nag-rapture, hindi po kayo kasama. But praise God, Jesus is risen, and that's why our faith is effectual. Kaya po tayo nag-church. Kasi kung hindi po ito may kabuluhan, kung nag-church po kayo, makasalanan ka pa rin, at patay si Kristo, naglulukuhan po tayo. Pero dahil buhay si Kristo, our faith is effectual, may kabuluhan,
So therefore, we are no longer in our sins. Kaya bakit wala ka na sa kasalanan? Because we are forgiven. And we are declared forever righteous. So kapag alam mong righteous ka, lumalakad ka bilang righteous. Di ba? Kaya nga po tayo mahalaga sa ating mga sinasabi nating salita. Sa mga may mga anak, lalo na yung mga maliliit, huwag niyo po silang binibigyan ng mga palayaw na mga negatibo. Nung bata kami, meron kaming kalaro noon, natawag ng magulang niya sa kanya. Yan, si Kulot, salot yan. Lumaki talaga. Ipinamuhay niya yung kanyang pangalan. Meron tayo ditong Kulot, hindi naman, talaga namang pagpapala po sa atin, di ba? Siya nga, makwento ko lang, Ate Chi, no? Talagang pagpapala siya, Meron siya katabi, sasakay sila ng jeep, pinahawakan yung buhok niyang gano'n, Tapos, nag-sign of the cross. sabi nung humawak sa buhok niya, pasensya ka na, inay, magpapapalit ako ng cheque ko. Pagpapala talaga si Ate Chi. Amen. So tayo po'y pinagpala na, tayo po'y pinatawad na. We are forgiven. That's why Jesus is risen. Amen. At pagpapatuloy natin yan, alamin natin ano pa yung dahilan, bakit po binuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nakita ko lang po, sabi ko, Lord, thank you for the message na nire-reveal mo sa akin. Nung binabagit ko yung word na resurrection, habang nagluluto si Mrs., sabi ko, Ma, from the word resurrection, napansin mo merong word na rest? Resurrection. May rest. Although wala naman letter T doon sa resurrection, pero sabi ko, Lord, no, there is rest in your resurrection. So bilang mananampalataya, meron tayong tinatawag na restful increase. As we rest in Christ, we are increasing. Kaya sabi ni Brother Joel kanina, kahit nagmamahala ng mga bilihin sa iba't iba. Actually, hindi lang produktong petrolyo Marami po, lahat nagmamahala na. Lahat nagtataasa na ng presyo. Ako na lang hindi yata tumataas Pero, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung mga magulang ko Sinasabi nila nung araw, 80s pa lang, ang mahal ng bilihin. Wala akong narinig sa tanang buhay ko na amura ng bilihin. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon, di po ba? Talaga pong okay pa rin na maunawaan natin na habang binabagtas po natin ng landasin na ito kung tawagin ay buhay. Sabi nga ni Brother Joel kanina, dapat ang takbo natin marathon para na-enjoy natin yung ating mga paligid. Hindi tayo nag-sprint. Yung marathon po kasi relax lang Yung sprint, mabilisan yun. Pero hindi ho masayang takbuhin yun. Okay lang anak, ha? Bigyan mo ako ng mic. Okay lang. Nagagawa naman ng paraan. Pupunta ka dito. Ang dami na nagamit na oras na. Okay na to, anak. So, ikaw na dito. Okay lang. Umiikot naman Naririnig niyo naman po ako, no? Okay. Amen. Okay na. Sige. Nasaan na ako? Sprint. Hindi tayo nag-uunahan. Dahil tayo pini-enjoy natin yung marathon. Every day. Enjoy nyo lang po. At every day, kapag nakikita nyo po ang mga pagpapala at pag-iingat sa inyo ng Panginoon, nagiging grateful po tayo. Nakikita natin na, hindi ako pinabayaan ngayon ng Panginoon. Kami po sa bahay na meron pong ginagawa ang Panginoon sa aming mga buhay. Every night, hindi na po kami nag-dinner ng mabigat. Minsan po talagang, hindi ko alam kung sinasadya na misis ko ito Nagla-lunch na po kami. 3:00 para sapul na rin daw po yung dinner. Hindi ko na mamala, anong oras na ba? 3:00, kaya pala gutom na ako. Sabi ni Mrs., lunch na tayo. Tapos pagdating ng gabi, nakapag-dinner na tayo. Nakapagtipid pa kami. Pero actually, mas healthy nga yun Na hindi naman po inaabot ng 3:00 Basta nagla-lunch po kami. At salamat din sa Panginoon nung niregaluhan kami ni Ate Chi ng red rice. Red rice na kami ngayon. Mas matipid siya. Tapos mas konti lang, nabubusog ka na. Talagang ang galing ng Panginoon. Sabi ko, yung pagtitipid, kalusugan din sa ating mga katawan yun Kasi dati, di ba, pag nakita natin maraming kanin, yung mga Pilipino mahilig sa extra rice. Kaya marami pong mga Pilipino ang may sakit sa ugnay sa asukal sa katawan.
Hindi healthy yun eh. So, tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen. So, pagpatuloy po natin, atin pong message for today, it's entitled, A Life Well Lived. Sino po dito ang gustong magkaroon ng buhay na maayos po ang pamumuhay? Tawagin ko na si Kuya Abis, kailangan ko na talaga ng tulong niya. So atin pong question for today, may kaugnayan sa sinabi ko kanina, after the resurrection, Jesus is telling us to rest in Him. So pag sinabi natin, ano ba yung rest? Pastor, wala na akong gagawin, mamaya pa pagyayamanin natin. Hindi po yun ibig sabihin nun. Now, in Jesus, being a Christian, a born-again believer, meron tayong kapahingahan, meron tayong kapayapaan. And as we rest in Jesus, we are at the same time increasing. Hindi tayo kinakapos sa buhay. Gusto niyo po iyon? Malaman natin. Now, ito yung ating question for today. What are the benefits of having a local church? What are the benefits of having a local church? Alam niyo po ba, nung muli pong binuhay ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos po mismo ang may akda ng church. Siya po nakaisip noon. Bagaman sa panahon po natin ngayon nakakalungkot, sinasabi ng ilang mga church, gawa-gawa lang daw ng taong church. No, it's God's idea. At kung bakit po tayo nag-church every Sunday, alam niyo kung bakit? Bakit po mga Hudyo, ang kanila pong Sabbath begins on a Friday at 6 in the evening and then it ends on a Saturday at 6 in the evening. Sila po yung araw nilang kanilang pamamahinga. Pero tayo po, bakit we worship on a Sunday? Because Jesus was present on a Sunday. It's the first day of the week. Ano pong revelation nun? Gusto ng Panginoon, yung ating unang araw, nagre-recharge muna tayo. Bago tayo sumabak, doon sa pangalawang araw, which is Monday. Pero po, ang sinasabi ng mundo, non-stop working. Kaya po marami mga taong nagkakasakit dahil hindi na po nila nagagawa yung kanilang pamamahinga on the first day of the week which is Sunday. Kaya po nakakalungkot lang talagang katotohanan after the pandemic. Of course, yung pandemic, nagkaroon po ng online service, ano? And then, nung natapos na yung pandemic, nasanay na po yung maraming mga tao, nasa online na lang. Pero we would encourage everyone na bumalik kayo on-site at meron pong benefits of having a local church. So tayo po, we come to church, we worship on a Sunday because Jesus was present on a Sunday. At si Jesus po, after He was raised from the dead, 3 Sundays po nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. Yung first papapakita niya, wala po doon si Thomas. Yung ikalawang Sunday, nagpakita na siya, nandun na si Thomas. And then yung third Sunday, nagpakita po si Jesus doon sa shore. At siya po nagluto ng breakfast para sa kanyang mga disipulo. Wow, on a Sunday. Kaya makaka-relate si Teacher Nelly. Bagaman na-late yung kanyang pandesal kanina. Pero talagang busog na busog kami. Talaga naman. Pag dumarating si Teacher Nelly, naghuhumiyawan ang mga media dito. At salamat sa peanut butter na dala nila Kuya Jesse at saka si Ate Aileen. Sa sarap ng peanut butter, munti ko na makakalimutan yung pangalan ni Aileen. So yun po ang ginagawa natin. At bilang mga mananampalataya, gaya po na sinasabi ko at paalala, para po sa mga baguhan natin, mga kasama, bilang isang mananampalataya, automatically you belong to a universal church. Okay? Pero bilang mga mananampalataya, you need to have a local church. Sa universal church, ang chief shepherd si Jesus. Pero sa local church, nagtatalaga po siya ng mga pastor na kagaya ko. At ang trabaho po ng isang pastor, kayo po ay i-feed, pakainin ng salita ng Panginoon. Hindi ko po kayo i-beat, but I will just feed you with the word of Christ. So wala po akong karapatan para kundinahin kayo, pasaringan kayo dito sa pulpito, paringgan kayo, hindi ko po trabaho yun. Hindi po ginagawa ng pastor yun. Ang trabaho po ng pastor, bigyan kayo ng maraming kapahayagan ng salita ng Panginoon. At mula po doon, ay kumain kayo sa mayamang salita ng Panginoon. Nang sa gayon, ang inyong po mga kaluluwa ay mabusog
At kapag busog na busog po sa tamang mensahe ng Ebanghelyo ang inyong kaluluwa, magkakaroon po ng magandang kapahayagan ito sa inyong katawan bilang malusog na pangangatawan. Amen. Ang ganda po ng gospel. So pag-usapan na po natin ngayon ang ating question, what are the benefits of having a local church? So once again, after the resurrection, unti-unti na pong pinapakilala ng Diyos ang kanyang sambahan. Pag sinabing sambahan, mga taong inampalataya kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. We are the church of Christ. Amen. Tayo po ang simbahan ng Diyos. Amen and amen. Acts chapter 20 verse 7, now on the first day of the week, alam niyo po bang first day of the week? It's a Sunday. Sa panahon po ng mga early church, when the disciples came together to break bread, so ginagawa rin po nila, nagko-communion sila. Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. Mahabaan ng church service nila noon. Samantala tayo, 2 hours lang. So gagawin po natin ngayon yan dito. Bakit? May nasabi ba ako mali? Hindi. 2 hours lang po tayo. Pero noon, talagang mahabaan ng church service. Amen. Now, this is to think about. Our rest day, bilang mga mananampalataya, our rest today as Christian is a celebration of our close relationship with God, made possible because our Lord Jesus Christ removed the burden of our sins at the cross. True rest is not defined by inactivity. Hindi po ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Magtatrabaho ka pa rin. Rather, it is about making Abba our central focus and honoring Him through every aspect of our lives. Wow. So, ibig sabihin, tayo po ay restful, nagtatrabaho tayo kung ano po pinagkatiwala sa atin, ginagampanan po natin ng tama. Nang sa gayon, kapag nakikita po na tayo po ay excelente sa ating mga trabaho, nabibigyan po ng puri ang Diyos sa langit. Hindi po dapat ang mga mananampalataya tamad. Kasi pag tatamad-tamad po tayo, masisira din po ang pangalan ng Panginoon dahil tayo po ang mga ambassadors ng ating Panginoong Hesukristo. So pag sinabing rest, ino-honor natin ang Panginoon through our gifts and talents sa ating mga trabaho. So ang mga boss natin napapagpala din at yung mga kapwa natin mga empleyado, nakikita po yung kaibahan sa atin. Uy, kaya pala masipag ito si Sister Lai dahil mananampalataya. Hindi yung tipong sasabihin sa'yo, kaya tamad yung Kristiyano yan eh. Nasa grace, wala nang ginagawa. Hindi po tayo ganun. So once again, pag sinabing true rest is not defined as by inactivity. Rather, it is about making our God, Abba, central focus and honoring Him through every aspect of our lives. So lahat po ng ating ginagawa, nagbibigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil po, bilang mga mananampalataya, masaya po ang buhay natin. Alam natin na bilang mga pinaging matuwid, abay masarap po maglingkod sa Panginoon, believing na wala na pong giyera sa pagitan natin at ng Diyos. Naniniwala po ba kayo bilang mananampalataya, nalulugod po ang Diyos sa inyo? Hindi po siya nakasimangot, hindi siya nakaganon. Napangkaraniwan, nung araw akala ko, pag ako'y nagkakamali, nagagalit ang Diyos sa akin. Kasi dati po ang pagkakilala ko sa Diyos, siya yung Diyos na naka-white, all white. Kasi nung araw akala ko rin, pag nagpunta tayo sa langit, naka-all white lang, sabi ko. Wala man lang kaporma-porma yung tsura natin, nakaganon lang. Walang binanggit na nakasinturon, sana man lang may sinturon, no? Akala ko ganun ng Diyos, tapos meron siya mahabang balbas, tapos lagi nakasimangot. Hindi po. Ang Diyos po, because of what Jesus did on the cross, siya po ay nalulugod sa inyo. Nahangiti. In love po sa inyo. At kapag alam niyo po yung katotohanan ito, na siya po ay nahangiti at nalulugod sa inyo, bakit po nalulugod ang Diyos sa atin? Dahil ba tayo po ay mabuti, mabait, masunurin? Hindi po. Wala tayong iniambag doon. Kaya po natutuwa ang Diyos sa atin. It's all because of what Jesus has done on the cross. And since we are in Christ, God sees us in Christ Jesus. Amen. Kaya po, sabi ng 1 John 4:17 once again, as Jesus is righteous, holy, blameless, healthy, so are we in this world. Kapag alam mong pinaglilingkuran mong Diyos ay hindi galit sa iyo, abay, kasarap po ng buhay. Nasa naman ang patunay, Laverne, na wala na pong gera sa pagitan natin ng Diyos. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified or made righteous by faith,
we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So tayo po by faith, believing na wala na po, hindi galit sa atin ng Diyos at hindi po siya pwedeng magalit sa atin. Dahil lahat po ng galit ng Diyos, ibinuntun na po niya sa katawan ng ating Panginoon. Bagaman, may mga believers nowadays, they still believe na, nagagalit pa rin ang Diyos. Hindi po nagagalit ng Diyos sa kanyang mga anak. At hindi po tayo ikukundina ng Diyos. At hindi na po tayo papasailalim pa sa anong paghuhukom. Romans 8 verse 1 tells us, therefore, there is therefore now no condemnation. Sa Amplified yung no condemnation, in Amplified, lalong nilakasan. No condemnation, it means no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. And since you are in Christ Jesus, no more guilty verdict, no more punishment. Wow, this is good news. Kaya po, pagpaumanhin niyo po, kapag kami po'y tumatayo dito sa pulpito, medyo naiiyak kami. Sobrang, ang sarap po kasi ng mga ginagawa, ang sarap ng trabaho ko to give you the gospel. Talaga pong nakakatuwa ang Panginoon sa kanyang mga tinapos na gawa. Tayo po yung mga beneficiaries. Ang sarap talaga. Kaya masarap po na tayo po ibahagi ng ating local church. Amen. Now, meron po mga tao na natatakot. May mga Christians na natatakot silang ilaan nila yung kanilang first day sa church. Lalo tigit sa panahon niya, sabi nila, meron ako ibang mga nakakausap. Pastor, kasi lalo tigit, ang hirap na ng buhay, kailangan kong kumayod ng kumayod. Alam niyo po ba yung pagkayod, it's the system of the world. Kailangan ka magtrabaho non-stop. Mapapagod po kayo, magkakasakit po kayo. Hindi po yan ang layunin ng Diyos sa atin. Gusto po niya breast. Hindi, Pastor, kasi alam ko naintindihan ng Panginoon yun. Dami ko kasing ginagawa eh. Now, ito po mga taong ito, rahil po, no? Ito po in general, natatakot silang tumigil. Kasi pag tumigil ako, wala nang magpo-provide, Pastor eh. Pag hindi ako kumilos, wala nang mangyayari pa. Now, is this true? Kapag ipinagkatiwala po natin na tayo po'y sumunod sa panuntunan ng Diyos, God will never leave you nor forsake you. Sabi nga po ng isang kasabihan, at gusto ko pong iwan ito sa inyo, whenever you do things God's way, you will never go wrong. Now, ang sabi sa atin ng Biblia, Matthew 6:33 until 34, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ginampanan po natin at nanampalataya tayo sa magandang panuntunan ng Diyos, yung pong hinahabol ng mundo, yung all things, kapag we seek first His kingdom and His righteousness, yung hinahabol ng mundo, siya pong hahabol sa atin. Those things will pursue us. Diba? This is restful increase. Now, sabi po ng mga Israelita, in the time of Moses, pag natatakot sila na hindi tumigil sa pagtatrabaho. Pero ito pong pangako sa kanila ng Diyos. Dito muna tayo, 34 muna. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So, huwag kayong mag-alala. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko huwag tayong mag-aalala. Buti na lang yung mga anak ko talagang lumaki na sila sa biyaya. Pero tayo mga hindi lumaki sa biyaya, ang hirap no, nag-struggle tayo nung araw. Pero sabi ng Biblia, therefore do not worry about tomorrow. Bakit may therefore? Because sabi ng verse 33, when you seek first the kingdom of God and His righteousness, all things will be added unto you. Kaya pala hindi ka dapat mangamba. And then ito po, as I've said kanina, ito ang sabi ng Diyos sa mga nangangambang Israelita in those days. Leviticus 25:20-22. And if you say, what shall we eat in the 7th year, since we shall not sow nor gather in our produce? Kasi sabi sa kanila ng Diyos, on the 7th year, pagpahingahin nyo yung lupain. Yan po ang sistema eh. Ang sistema ng Diyos, yung araw, sa Diyos po yung ikapitong araw, araw ng pamamahinga. Pero yung ikapitong araw niya, yun po yung ating first day. Nasusundan niya ako, church? Nilikha po ng Diyos ang mundo, 6 days. And on the 7th day, He rested. Ika-6 na araw, doon tayo nilikha. Now, yung unang araw natin, that's the 7th day of God, where He rested. So yung unang araw natin, na ikapitong araw ng Diyos, namamahinga tayo. So ang buti ng Panginoon, ang layo sa tao. Hindi kagaya ng mga tao, pag nagkakaroon po sila mga kasambahay, Inday, habang nagpapahinga ka, magsaing ka na rin. At habang nagpapahinga ka, nagsasaing, maglaba ka na rin.
Ang Diyos, hindi po ganon. Ang gusto ng Diyos, bago tayo magsimula magtrabaho, una, magpahinga muna tayo. Kasama niya. At yung seventh day ng Diyos, yun ang ating first day, that's the day of our worship. It's a Sunday, Resurrection Day. Amen, church? So sabi dito, huwag kayong matakot. Since we shall not sow nor gather and not produce, then I will command my blessing on you in the 6th year. Wow! And it will bring forth produce enough for 3 years. So, yung ikapapahinga mo na isang araw, bahala ang Diyos. Huwag kang matakot. Verse 22, and you shall sow in the 8th year and eat all produce until 9th year. Until its produce comes in, you shall eat of the old harvest. Wow! Sundan pa po natin. Exodus 16, verses 29 to 30. See, for the Lord has given you the Sabbath. Ano po yung Sabbath natin today? Sunday. Okay? Therefore, He gives you on the 6th day bread for 2 days. Pag hindi sila nagtrabaho ng 7th day, which then was their Sabbath, huwag sila mag-alala. On the 6th day, dalawa po ibibigay sa kanila ng Diyos. So, nag-provide ang Diyos. Bread for 2 days, let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. So the people rested on the 7th day. So ito pong layunin ng Diyos para sa atin. Gusto niya po tayong turuan na mamahinga. At kapag tayo pinamamahinga, may akibat po yun na pananampalataya. Lord, hindi ako magtatrabaho on this day, hindi ako mag-overtime. I will spend this day with you. Nagpapahinga ka, I want to rest with you. Now, pag-usapan natin, ano ba itong rest? It's a life well-lived. Ito yung buhay na hindi ka nagmamadali, hindi ka nag-sprint. Marathon lang, mga kapatid. Enjoy life, sabi nga ni Brother Joel kanina. Gusto nyo ba yung lagi kayo nagmamadali? Ang hirap nun. Kagaya kanina, nagmamadali si Abes, ang daming naiwan. Kami naiwan na isa. Nandun na kami sa kalsada. Sabi ni Abes katabi ko, naku, dad, naiwan tayo. Yung mga ganun mga, doon ka nagugulat eh. Hindi kasi kanina, wala siya makuha. Kaya siya na-late sa mga kapatid natin. Kasi wala siyang makuhang, ano ba yung, GSM. Hindi po yun alak ha. Sasakyan po yun. So sabi ni Abis, Daddy, sasabay na lang, hatid mo na lang ako. Eh siguro dahil nga marami siyang inaasikaso, kagabi meron siyang mga pinagpasahan ng mga bagong trabaho. Eh siguro dami niya iniisip, Daddy, naiwan yung gitara. Kakapadala mo na lang kay Aryan. Eh, hindi ka naman yata magigitara. Hindi, si Tito Arnel magigitara. Ay, ganun ba? So, may mga ganun tayo. Pag nagmamadali, ang dami natin nakakaligtaan. Ay, nagmamadali tayo, ma. Nakalimutan ni Mrs. yung kilay niya. Walang isa. Isa lang. Eh, kilay is life pala. Now, let me share this with you. Rest, a life well lived. Number 1, meron pong priority na gusto ng Diyos na maintindihan natin. Rest is prioritizing your relationship with God. Ano ibig sabihin nun? Setting apart the 7th day because He blessed and rested on that day. So dapat po yung Sunday, pag sinabing sinanctify niya in Genesis chapter 2, sanctified, alam mo yung sanctified, set apart. Yung pong Sunday talaga kakaiba po yan eh. Pansinin nyo, kakaiba po ang Sunday sa Monday till Saturday. Hindi po ito namamalaya ng mundo pero pansinin nyo po, walang itbulaga pag Sunday. Walang It's Showtime pag Sunday. Nung bata pa ako, student canteen. Hanggang Sabado. Pero pagdating ng Sunday, special yon. Germs special. Na medyo umidad na ako, 1 linggo na po kami. Dati yun, 1 linggo na po kami. Tapos ginawang special, 1 linggo na po kami with Apo Hiking Society. 1 linggo na po sila yata yun. So Sunday, it's sanctified. Pag sinabing sanctified, holy, set apart. Pero bakit sa ating mga mananampalataya parang ginagawa nating ordinary day? God wants you to prioritize Him first and foremost. Amen, church? Parang nalungkot kayo. Hindi naman. Now, setting apart the 7th day because God blessed and rested on that day. Let me give you verses na nagpapatunay. Genesis chapter 2, verses 2 to 3. And on the 7th day, God ended His work which He had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done. Verse 3. Then God blessed the 7th day and sanctified it. Alam mo sanctified in Hebrew? Kadosh.
He set it apart. Kakaiba dapat ang Sunday. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. I-set apart natin ang Sunday. Amen. Because in it, He rested from all His work which God had created and made. So first and foremost, set aside natin ang Sunday. Ngayon po, kung kayo po may trabaho ng Sunday, nararamdaman ko ang puso ninyo, pray for that. Panalangin niyo po. Marami tayong mga churchmates na sabi ko sa kanila, Pastor, gusto kong mag-church pero meron ako ng Sunday na nakikita ng Panginoon ng puso niyo. Pray, sabihin sa Lord, bakantihin niyo po yung Sunday ko. Pwede naman. Pwede naman po natin ipag-pray yun. Alaalala ko si Emma nung araw Pinag-pray niya talaga. May wisdom. Hindi lang niya pinag-pray ang Sunday. Lord, gusto ko pati Sabado. Tama ba si Eman ba yun? Para nakapagpapahinga ako ng Sunday, Sabado, pahinga rin ako ng Sunday. Wisdom, church. Amen. Ikalawa, rest a life well lived. Rest is about relationships. Bilang mga relational being, gusto rin po ng Panginoon sa atin, binibigyan natin ng priority yung ating mga mahal sa buhay. The second priority is relationships because we are a relational being. Hindi pwedeng nag-iisa lang kayo sa buhay. Hindi pwedeng nakalak yung kwarto nyo at wala kayong pakialam. Dapat kayong lumabas. Pastor, may edad na ako ang dami natin mga may edad dito sa church. Talaga naman, mas nanunood pa nga ng gig. Kasama pa natin, di ba, Ate Amiel? At sumasayaw pa. At nakakatuwa, hindi sila napipigilan ng edad at talagang blessed na blessed po tayo sa kanila. Hindi ko na po babanggitin si Teacher Nelly yun. Because God did not design us to be alone in this life. God gave us our families, loved ones, and friends. Now, alam nyo, mga kapatid, masarap po. Ang pamilya natin, ilabas pa rin natin. Set a date with them. Kami po ng aking may bahay, pag walang budget, nagdi-date pa rin kami. Di ba? Kinuwento ko na before, punta kaming SM. May murang doon turon Tapos punta kayo doon sa VIP, sa lounge. Libreng kape doon. Kaya di mo pwede ipasok yung turon. Kainin mo muna yung turon. So, may aning coffee. And then, spend time with your loved ones. And of course, ating mga kaibigan. Alam nyo, ako po ay blessed to have friends talaga. At na-realize ko, pag umiidad ka, nakikilala mo na talaga yung mga friends mo. No? To keep, mga kapatid. Kasi meron din tayong mga friends before na pansamantala, ginamit sila ng Panginoon para din sa atin. Pero, blessed kami yung mag-asawa because, alam nyo, ilingid po sa kalaman ng ilan po sa inyo, mga 2 years ago, 3 years ago, 2 years pa lang ba? Kami po ay naharap ang leadership. Kasama namin sila Ate Amiel. Talagang dumaan kami sa matinding, ayokong tawagin pagsubok kasi kagustuhan ng kabilang panig yun Pero sa kabilang po nun, hindi kami iniwan na aming mga kaibigan. Salamat sila Aling Presi, kay Ate, ano yung pangalan ng anak na Aling Presi? Si Bettina. si Hana pa naisip si Bettina. Sila Kuya Gab, salamat. And of course, salamat sa buhay nila, Sister Sally at saka nila, Brother Joel. Habang kami po ay dumadaan sa pagsubok na yon, alam niyo ba, dinala pa kami sa Baguio para mag-spend ng aming vacation. January yun vacation. So, dinala kami doon nila Brother Joel and Sister Sally. Ang lamig pala sa Baguio. Yung SM doon, walang aircon. Kasi centralized na yung aircon sa Baguio Ang sarap po na may mga kaibigan at sila po ay nagbibigay ng kapahinga. Noong panahon yun, talagang pagod na pagod po yung aming kaluluwa. Pero because of this true friends of ours, kami po ay napahinga. At all expense paid po yun. Talagang ramdam namin ang pag-ibig ng bawat mga kaibigan namin. At mga panahon yun talaga namang, sabi ko, Panginoon, salamat, nakaalpas na kami doon sa pagsubok niyo. So ito ang biyaya ng mga kaibigan. So, second priority po natin to. Spend time with your families, loved ones, and friends. Kasi mga tayo relational beings. Amen, church? Ikatlo, ito muna, Romans chapter 12, 15 till 18. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Verse 17, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. And verse 18, if it's possible, as much as depends on you, live peaceably with all men.
Yun po ang purpose talaga, yun ang gusto ng Diyos. As much as possible, huwag tayo mga away. Kahit hindi kayo parehas ng kulay sa politika. Magmahalan po tayo. Let's pray for one another. Amen. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen, church? So gusto ng Panginoon sa atin, mapayapa tayo. Ikatlo, rest is giving importance to physical rest. Man was created on the sixth day, ito yung sinabi ko kanina, and God rested on the seventh. Man's first full day was God's day of rest. That's the seventh day. Ang galing ng Diyos, ano? Nung namahinga siya on the seventh day, nilikha niya ang tao on the sixth day, yung first day ng tao was the seventh day of God, na kung saan siya po ay nagpahinga. So ang gusto ng Diyos para sa atin, na mamahinga po tayo with Him. At ngayon po, namamahinga kayo. Habang ako nagtatrabaho dito. Pero nag-i-enjoy ako. This is restful for me. Kasi ang gusto ko yung ginagawa ko eh. Now, let me share with you kung bakit tayo binigyan ng 24 hours ng Diyos. Pero bago doon, may mga verses muna. Nakakaligtaan ko lagi, Genesis chapter 2 verse 2. And on the seventh day, God ended His work, which He had done, and He rested on the seventh day from all His work, which He had done. Now, ito po yung tinatawag na 888 rule, time management strategy. Dividing your day into 3 equal parts. Bakit may 24 hours? Ang galing ng Panginoon. May 24 hours. Sino po dito may 25 hours? May 23 hours. Kulang. Pastor, kulang ako sa oras eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun eh. Bakit? Nasa mundo po ba kayo? Lahat po tayo may 24 hours. Minsan may mga in-invite ako, church po tayo. Oh, pastor, sayang, wala akong oras. Oh, wala siyang oras. Zero, as in zero. Ako meron 24. Kayo po, based sa sinabi niya, zero. Lahat po tayo may 24 hours. Amen? Convinced po ba kayo lahat tayo may 24 oras? Sino po dito hindi convinced? Diyan sa media, convinced kayo may 24 hours tayo? Now, ang Diyos matalino. Bakit 24 hours? Hinati niya po ito sa 3 bahagi, equally. So, yung first 3 hours ay nakaalat para sa inyong pagtulog. Sino po dito natutulog ng 8 hours? Pastor, 1 hour lang ako. Antindi mo, buhay ka pa. So, mga kapatid, ito pa may kinalaman kasi talaga nakaayos sa aking sermon. After resurrection, gusto ko po mag-resurrect ang ating isipan sa katotohanan ito. Kung kayo po ay kulang sa tulog, itulog nyo yan, mga kapatid. Nung araw nag-a-apply ako sa call center, sabi ko kay Mrs. May hazard pay. Nung nag-a-apply ako sa, hindi ko nababanggitin, call center, sabi ko, bakit po ang taas ng hazard pay nyo? Hazardous po ba yung trabaho dito? Kasi nakakatakot, ang taas eh. Hindi ako nagtagal sa work na yun kasi sabi ko, meron kasi nangyayari from between 10 and 4 in the morning, 10 p.m. and 4 in the morning. Yung atin daw pong mga tissues ay nagre-repair. Yung ating mga cells Pag hindi po kayo natutulog sa ganung mga oras, hindi po nare-repair yung mga cells. At mahirap ang walang tulog. Mahirap din naman yung walang gising. Pag wala po kayong tulog, mainitin ang ulo nyo, di ba? Tapos eventually, di ba, Ate Chi, pag walang tamang tulog, nagkakasakit. Sabi ko nga, nakaporma na itong message na to, sabi ko, naku, para kay Ate Chi pala to. Kasi talaga namang napakasipag ng kapatid nating ito. Sabi nga namin sa kanya, Ate Chi, it's about time for you na sabihin mo sa boss mo, tao ka. Hindi naman mag-resign, hindi naman ganun. Kailangan lang matulog, Ate Chi, 8 hours, ha? 8 hours. Kailangan ng beauty sleep. So, yung first 8 hours, nakalaan yun para sa tulog. 8 oras. And then yung susunod na yung 8 hours na susunod, naka-allot yun for work. So, pag kayo po ay, walang problema sa overtime. Pero pag everyday na lang nag-overtime kayo, tapos hindi kayo binabayaran, mali yun. Sabihin mo sa employer niyo, sandali lang po. Nalalaspag na yung katawan ko. Hindi po itong layunin ng Diyos para sa akin. Kami nung araw nag-work kami sa ministry. Pero for the longest time talaga, nasanay po ako sa ministry. Pero nararamdaman ko ng mga panahon yun, nagkakasakit din po ako Yun pala, inalat lang sa atin ng Diyos, 8 hours lang sa pagtatrabaho. May mga overtime pero di dapat lagi. Alam ni Sister Layan,
Di ba, Sister Lai? Kaya sabi niya nung Pastor, nagkukwentuhan kami. Ginawa ko na nagdesisyon na ako kasi kailangan ko na ng kapayapaan. At tama namin yung desisyon ni Sister Lai. Anong term na ginamit mo? I want my peace. Amen. So yung second 8 hours mo, it's allotted for work. And then yung ikatlo, the last 8 hours is for your personal life. Dedicate moments to stillness and personal hobbies. Kasama po dito yung time mo with the Lord. Ang buti ng Panginoon, mantakin niyo po God is only asking you a fraction of His time. Hindi naman po hinihingi ng Diyos sa atin yung ating buong oras. Samantala, yung ibang mga Kristyano, kung makakanta, Panginoon, lahat ng buhay ko sa'yo. 2 hours nga lang, hindi ka makapag-church eh. Tapos mga kanta natin, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Pero buti na Panginoon, He is only asking for a fraction of time. At minsan nga, nasa church pa tayo, di ba? Pero hati pa yung isipan natin. Pero hindi tayo kinokondemn ng Panginoon. Ganon po kabuti ang Diyos. Hindi po siya demanding. He's only asking you, kasama doon sa 8 hours, and then meron ka pang me time. Every week, kulang po yung 2 hours. Kaya po meron tayong Bible study every Tuesday, and every Thursday, join us. Isama niyo na po sa yun? Sa inyong schedule. Amen. Now, bagaman, fraction po hinihingi ng Panginoon kasi alam ng Diyos ang puso ng tao eh. Pero alam niyo po ba yung hihingi niyang oras? Sino pong beneficiary kapag tayo po nag-aaral na kanyang salita? Tayo rin. Kasi napapahinga tayo eh. Pansinin niyo po ayoko naman gawing eksperimento na huwag kayong magsimba 1 linggo lang. Ang hirap. Di ba? Kahit na siguro yung pag kumakanta kayo dito, si Aves nga eh. Sabi niya, Daddy, parang every Sunday tugtog ako ng tugtog, no? Subukan mo, wag kang tumugtog, hanap-hanapin mo yan. Isang example na lang, si Gab. Si Gab nga, masakit ang paa eh, pero sabi ko nga kay Aves, usap kami. Di, pagpahingayin mo muna. Di, Daddy, ayaw eh. Di ka ako, tali natin. Yun ang puso niya talaga. It's for the Lord. Eh. Sabi nga, nag-uusap kami before, iba raw talaga pag tumutugtog sa Panginoon. Kasi yun ang form ng worship ni Gab eh. Ganon din si Aves. Sabi ko, subukan mo. Huwag kang tumugtog, hanap-hanapin mo. Sabi nga, oo nga talaga. Kami rin po, pag hindi kami, bawa 1 linggo, walang online na Bible study, ako talagang hindi kompletong linggo ni Mrs. Sabi niya, ba't hindi ka nag-Bible study? Kasi dapat nag-Bible study. Hindi gano'n si Mrs. Nung last Tuesday, talagang masakit po yung dito ko. Sabi niya, pahinga ka muna. Gano'n si Mrs. Pahinga ka muna po, nakapagpahinga ka, Bible study tayo. Hindi kasi hindi kompleto yung linggo namin talaga pag walang Bible study. And then, buti na lang, may Thursday pa tayo. Diba? Ang saya po ng Thursday. Punta kayo. Namimiss namin kayo. May pandesal ba tayo pag Thursday, Pastor? Huwag niyo hamunin si Teacher Nelly. Hindi lang pandesal na dinadala niya dito. Diba, Teacher? Meron pa kami mga etsimada rito. Maganda yung mga kinakain namin. So, fraction lang po hiningi ng Panginoon sa atin. Pero sino pong beneficiary tayo? Ganun po kabuti ang Diyos. Kasi kilala niya tayo eh. Doon sa 8 hours na yun, Lord, bagaman I'm giving you all my life, pero kailangan ko ng me time eh. Hinibigyan tayo ng Panginoon. Kayo? Ano ba mga usong laro ngayon? Badminton, ping-pong. Ano yung laro nila, Kuya Ed? Pickleball ba yun, Kuya Ed? Uso yun ngayon eh. Mga pickles ba yung ginagano nyo doon? Pickleball. Now, Genesis chapter 2, verse 3. Then God blessed the seventh day and sanctified it. Sanctified, kadosh. He set it apart. So gawin natin kakaiba ang Sunday. Let your Sunday be special. Okay? So yun ay pinakamagaganda yung damit every Sunday. Maganda yun. Pastor, ito yung pamasko ko pero susuot ko next Sunday. Suot niyo yan. Amen. Because in it, He rested from all His work which God had created and made. Amen. Now, what are the benefits of having a local church? Alam niyo po ba kung bakit po binuhay na magulian ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? It's because binigay na po ng lahat ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ang kakapangyarihan. Now, sino po yung beneficiary dito? Let me give you Ephesians 1 verse 22. God has put all things under the authority of Christ
and has made him head over all things for the benefit of the church. Because the church is God's idea. So tayo po bilang may meron tayong local church, stay on your local church. May purpose po ito. Hindi po tayo dito lang para magparami ng barkada. Kasama po iyon, pero ang purpose po ng Panginoon, sa mga huling panahon, mararanasan po natin ang samot-saring mga kahirapan. Pero gagamitin po ng Diyos ang kanyang local church to feed you and to take care of you. Now, ano po ito mga masasamang mangyari in the last days? Matthew 24, 4-8. And Jesus answered and said to them, yung them dito mga disipulo, take heed that no one deceives you. Why? For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. So marami daw pong darating ng mga false teachings, mga false Christs, plural. Mga antichrists, marami yun. Pero darating ang panahon, isa lang po yung antichrist na darating. Pero wala na po tayo noon. Pero sa present time natin, marami ng false doctrines, marami ng false teachings, marami ng false Christ na dumarating. So, anong papel dito ng local church? Alamin po natin maya-maya. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. Why? For all these things must come to pass, but the end is not yet. So, ibig sabihin, talagang mangyayari po ito in the last days. Verse 7, for nation will rise against nation. Nangyayari po ba ito sa panahon natin? Yes. Russia, Ukraine, US, Iran, Israel, damay-damay po tayo. Now, hindi ka na dapat pagulat because it's already prophesied in the Bible. And kingdom against kingdom, and there will be famines. Meron na bang tagutom? Yes. Pestilences, COVID-19, pestilence po yan. And earthquakes in various places. Ang mga earthquakes po ngayon, hindi mahihina, malalakas. Verse 8, all these are the beginning of sorrows. Now, anong beauty, ano ang benefit ko naman having a local church? Pag-usapan natin. Alam niyo po, nung ibinigay po ng Diyos ang church, meron po siyang sinet na panuntunan. Dahil po ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Buti na lang. So nasa church tayo, meron tayong dapat gawin at dapat tayo po sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Naalala ko before na may nagsabi sa akin na dati po nating membro na nung hindi po siya nag-agree dahil sabi ko, hindi talaga pwedeng ganun lang ang church. Gusto niya, wala nang kantahan, wala nang praise and worship. Tanungan na lang. Parang programa ni parang ganun ang gagawin ko na dito ako sa harapan. Anong tanong mo, kapatid? Gusto niya ganun lang. Sabi ko, hindi pwede. May panuntunan, may fundamental precepts ang church na dapat nating sundin. Na dapat may kaayusan, may praise and worship talaga. Kasi nagpupuri tayo sa panpasor. Hindi na, na lang, kwentuhan na lang tayo. Hindi pwede. So, hindi talaga pwede, sabi ko. Hindi pwede. O kaya mag-Bible study na lang kahit wala ng church. Hindi pwede. Because church is God's idea. Napag-usapan natin, yung early church, so nabuhay na ang Panginoon at siya po ay umakyat sa piling ng kanyang ama. Yung early church, bakit po sila na nagumpay? Bakit sila pa unting-unting lumalago? Kasi sila po nagkaroon ng pagkakaisa sa diwa at layunin. At meron po silang sinunod na panuntunan. Ito may tinatawag nating the pillars of the church, fundamental precepts. Mga panuntunan ng Diyos. Now, tingnan po natin. Ano po ang nagagawa kapag ang isang sambahan ay nagkakaisa sa diwa at layuning kagaya po natin? Lumalago po ang bawat isa. Sundan po natin ang Acts chapter 2 verses 43 until 47. And all came upon every soul. And many wonders and signs were being done through the apostles. Dito po sa church natin, marami rin po mga himalang nararanasan natin dito. And I believe, yung nangyari kay Ate Chi, it's a supernatural blessing from God. Kasi with the permission of Ate Chi, yung kanya pong, ang tawag doon, blood count ba yan, Ate Chi? Ang normal is 5 until 10. Kaya pala mataas ang lagnat niya last Sunday, nasa 25 ang blood count ni Ate Chi. Mataas po yun na talagang ang init ni Ate Chi ng mga panahon, sobrang sakit daw ng ulo niya. Sabi ko, ang taas ng 25 sa 10. And then nag-pray kami, and then sa bahay, we're claiming, sabi namin, hindi na ma-confine sa Ate Chi. Yun ang prayer namin. Kasi yung maiksing panahon mo in the hospital, it cost you how much? 18,000. Sandali lang yun.
Ilaglang na siya ng swero. Di pa nga, naubos mo ba yung swero? Sana ininom mo yung iba, sayang. Binayaran mo yun eh. Tina-take home. Tapos nilagyan mo na lang ng flavor, sayang yun. Hindi mo inuwi. Ganun lang ang ginawa, ano? Tapos 18,000 pesos. So, we were praying, Lord, in Jesus' name, all things work together for good. Hindi pa naaprubahan yung card. Pero sabi namin, di ba sinabi ko sa ima, hindi, may plano ang Diyos. Pupunta na lang yan na high precision para hindi na ma-confine. And then, nung pumunta siya doon, nagkaroon ng laboratory test. From 25, bumaba sa 14. And then, bumaba sa 9. Praise God, kasama na natin sa Ate Chi. So, biyayang tunay po talaga ng Diyos. Amen. Siyempre, nag-aalala rin po tayo bilang mga kapatid ni Ate Chi. Sila pong mag-ama ay magkalayo. Si Brother Fidel, na nagbe-birthday, celebrate na kanyang birthday kahapon, nasa Laguna pa. Ang hirap noon sa magulang, di ba? Yung anak mo ay napakalayo. So that's the beauty of the church. Dadamayan po tayo. At masaya kami nakita si Ate Chi ngayon, magaling na magaling na. So dito po, makita natin, may precepts po, fundamental precepts ang Biblia na dapat nating sinusunod. Verse 44, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belonging and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. Ito maganda pag nagkakaisa pa mga kapatiran. Praising God and having favored all the people, and the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. So tayo po nararanasan natin ito. Yan, meron tayong malasakit sa bawat isa. Pero on verse 42, ito po yung fundamental precept na iniwan sa atin ng Diyos. Kaya hindi pwede yung nagtatanungan lang, hindi po ganun ang sistema ng church. Alamin natin, what are these fundamental precepts na iniwan sa atin ng Diyos? Na magbe-benefit po. Of course, binigay na po ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa ating Panginoon Jesucristo for the benefit of the church, according to Ephesians 1:42. At gusto ko po makita nyo na kayo po ay blessed to be part of a local church. Sabi ng Acts 2:42, and they, sino yung they dito? The early church, devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Napansin niyo po, merong the definite article, and they devoted themselves to the definite article, THE. Hindi sinabi, they devoted themselves to apostles' teachings. Nilagay yung THE. Bakit? Definite article, ibig sabihin napaka-importante. Apostles' teaching, ibig sabihin, nagtuturo sila ng tamang gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Yun yung apostles' teaching. And then, they devoted themselves in the, nakita niyo uli, yung the, ibig sabihin na, definite article. And the fellowship, to the breaking of bread, that's communion, and the prayers. Wow. So ito po yung ating fundamental precepts, 4 na pillars of the church. Number 1, the apostles' teaching. The gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Yun lamang po ang mensaheng ibinibigay ng mga apostoles sa mga tao. So ganoon din po tayo. Yun po ang ating dapat ibinibigay na mensahe sa church. It's all about Jesus. Hindi po yung mga motivational talks. It's all about Jesus and what He has done on the cross. Hindi po sabi ni Apostol Pablo. Apostles' teachings, that's number 1. Number 2, the fellowship. The fellowship. So mahalaga pala talaga may fellowship tayo, no? Hindi pwede makikita lang on Sunday, pagkatapos ng church service, uwian na. Hindi tayo nagbabatian. Dito hindi, ano? Ang pinakamahirap nga dito paano tayo mag-uuwian eh. Pakiusap po, magtatay-tay kami mamaya Kasi alam niyo, ang sarap talaga eh. Di ba pag may fellowship? Hindi yung, ako nga talagang thankful kami dito. Sabi namin, napansin namin, pag uwian na, ang hirap no? Ang hirap umuwi, parang gusto pa mag-stay. Amen, church? Maraming salamat po. Ang sarap talaga may ka-fellowship ka. Number 3, the breaking of bread, that's communion, and the prayers. Amen. So, what are the benefits of having a local church? Ito po yung benefits natin. Being part of a local church, ito na ngayon. Naalala niyo yung Matthew 24 kanina? That in the last days, may mga iba't ibang mga paghihirap na aharapin tayo. Pero thank God, He provided for us His church.
Para kalingain tayo. Yung pala yung purpose noon. Now, in the last days, sabi na Matthew 24, there will be false teachings. Verses 4 till 5. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. So ito po, sino madi-deceive? Yung mga unbelievers. Pero tayo po, mga mananampalataya, hindi tayo pwede ma-deceive because we have the mind of Christ. And praise God, we belong to a local church. So the benefits of having a local church, number 1, combat false teachings through the apostles' teaching. Wow! Kaya pala may precept ang church. Para pag lumabas sa mga false teachings, nag-church tayo, nakikinig kayo ng mensahe, alam natin yung mali sa tama. So paano natin i-combat itong false teachings? Through the apostles' teachings or doctrines. Amen. 1 John 4:1-3. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. But this you know, the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. In verse 3, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. So sila po mga nagsasabi na hindi nagkatawang tao ang Diyos, sila po yung mga antikristo. Nakakalungkot, no? Sinasabi pa nila sila yung iglesia. Pasintabi po sa mga nanonood, sabi po ng Biblia. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Marami na pang false Christ ngayon. This is the spirit of Antichrist. Pag hindi rin po kayo, hindi nyo pinapangaral that God, sabi dito na, that Jesus has come in the flesh. Pag sinabing nagkatawang tao, may original form. Di ba? Nakuha niyo po yon? Halimbawa, meron po ditong, for example lang, halimbawa, buntis si Nanay Rosemary. Kunwari lang po, kunwari lang. Tapos nanganak si Nanay Rosemary. Hindi ko naman pwedeng tanungin, Nanay, kumusta po yung anak niyo? Nagkatawang tao ba? Ano ba yung anak niya? Di ba tao na? So hindi natin tatanungin na, nagkatawang tao po? Hindi mo gagawin yon. Pero ang Diyos, nagkatawang tao, ibig sabihin, meron siyang isa pang form. Pero nagkatawang tao. So, now, kapag daw, hindi sila naniniwala sa ganitong doktrina, sila daw po yung mga antikristo. Kaya ang sinasabi sa atin lagi ng Biblia, test every spirit. Amen, church? So paano natin mako-combat yung false teachings? Through the apostles' doctrine or teachings. That's number 1. In the last days, sabi na Matthew 24, there will be wars, rumors of wars, and strife. Alam niyo po yung rumors of wars? Nagiging cause po ito ng pagkakagalit-galit. Alam niyo yung rumors of wars? Mga marites? May mga marites ba dito? Wala. Kaya hindi nyo alam eh. Chismis. Rumors eh. Di ba marami mga fake news ngayon? Nagkukos ng pagkakagalit-galit. This is rumors of wars. Fake news. And strife. Kaya po nagkakaroon po ng strife ng tao. Now, paano po natin i-combat ito? Matthew 24:6. And you will hear of wars and rumors of wars. Marami pa mga fake news ngayon. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Now, how to combat this wars and rumors of wars and strife? Combat through prayers. Di ba, naalala niyo po, sabi kanina, Acts chapter 2, verse 42, and they devoted themselves in the prayers. Nananalangin. Now, ano yung panalangin na ito? This is Revelation Church. Yung strife, pag meron din po kayong personal na nararamdaman ng kaguluhan sa inyong mga buhay, this is a revelation. So, paanong prayers ito? Pastor, ano ibig mo sabihin? 1 Thessalonians chapter 5, verses 15 till 17. See that no one renders evil for evil to anyone. Hindi natin ginagawa ito bilang mga mananampalataya. Hindi tayo nagkakalat ng mga chismis. Oy, Brother Tony, sabi ni Gab, hindi ka naman, at saka sabi ni Brother Makoy, naninira ka daw ng stick ng drums. Alam mo, pinag-aaway-aaway mo mga drummer mo, hindi natin trabaho. Ay! Alam mo, Brother Fidel, may sinabi sa akin si Brother Arnel. Hindi natin ginagawa yun. Tuloy natin pagbasa. But always pursue what is good, both for yourselves and for all. Verse 16, rejoice always, and then pray without ceasing. Alam mo po yung pray without ceasing dito? Context, prayer in the Spirit. You pray in the Spirit. Pag kayo po yung may mga daladalahin sa buhay, ito po ginagawa namin. You pray in the Spirit. Ikaw ang magsisimula. Sa iba po, they find it awkward, pero
Ako po personally, I believe in the prayer in the Spirit or praying in tongues, we call it. Ang prayer in tongues po, it's different sa speaking in tongues. Ang speaking in tongues po, it's a gift. Magiging beneficial po ito kapag merong may gift ng interpretation. Pero pag wala po mag-interpret, magulo. Yung prayer in the Spirit, ito po ibinigay sa atin ng Diyos na dapat natin ginagawa. Kasi po pag nagpipray kayo in the Spirit, hindi ko naintindihan, pastor eh. Pero naintindihan po ng Spirit yun. Diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. By praying in the Spirit, hindi ko naintindihan pero believing na naintindihan ako ng banal na Espiritu. Hindi kayo naintindihan din ng Diablo. So hindi niya ma-intercept yung panalangin ninyo. So kapag meron kayong daladalahin mabigat, pray without ceasing. So pag meron kayong ginagawa, naghuhugas kayo ng pinggan, naglalaba, namamalaan siya, pray in the Spirit. Nagda-drive, nagpipray in the Spirit po ako. Amen. You could also sing in the Spirit. Kumanta po kayo in the Spirit. Amen. So that's number 2. Number 3, there will be lack and famines. Nararanasan po ito sa panahon ngayon. But praise God, you have a local church. So paano po ito? Sabi na Matthew 24:7b, and there will be famines. Nararanasan na po ito. Ano? So ano po ang sistema ng church? Praise God, we have a local church. Combat lack and famines through the fellowship of believers. Ano pong ginagawa pa? Nagsasama-sama ang mga believers. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Ang mundo po, ang sistema ng mundo, paganyan, pakabig. Di ba, pakabig ang mundo? Ang sistema po ng Diyos, tumord po natin in-honor ang ating Panginoon by giving for 10%. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Ako po, I believe in this church, we believe in the tithes. Ano yung love offering? It's beyond your tithes. It's beyond your tithes. Yun po ibig sabihin ng love offering. Pastor, hindi ko mapigilan ng sarili ko eh. Gusto ko magbigay grace giving. Bahala po kayo. After the tithes. Kung gusto nyo pa magdagdag pa ng 10%, it's up to you. Amen. Bring all the tithes, sabi ng Malachi 3:10, into the storehouse that there may be food in my house. Now tayo po, yung po ating giving dito sa church, open book po ito, pwede nyo malaman kung saan napupunta. And praise God, kapag tayo po ay talaga namang may mga kapatid na nangangailangan, binibigay po natin sa kanila to support them. Praise God. At ito po yung malinaw talaga na patunayan na namin nung panahon pa ng pandemic. Di ba nasabi ko sa inyo before, pag meron pong nagre-regalo sa atin ng mga cake, pinamimigay po natin ng mas maramihan para kalat po yung sugar, hindi lang kami ang kumakain. Amen? Para wala nagkakaroon ng diabetes. Kalat yung sugar. Amen? Number 4, there will be sicknesses and diseases. Sabi na Matthew 24, pestilences. Nag-cause po ng sickness yan di ba? COVID-19. Now, ano po ang sabi ng Acts chapter 2 verse 42, having a local church, combat sicknesses and diseases through the breaking of bread. Communion. Kahit wala kang budget, pwede po kayo mag-communion. Pastor, wala kaming grape juice. Water will do. Tinapay. Any tinapay. Pulburon. Hindi naman tinapay yun eh. Ang hirap kaya nun. O sige, pulburon. Basta si Brother Joel lang maglilid. Hirap no, pulburon. 1 Corinthians 11:24, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Bakit? Every time we receive the communion, we proclaim the Lord's death till He comes. Bakit? The Lord's death. Kasi po sa kamatayan ng ating Panginoon, nakamit po natin ng lubusang kapatawaran at kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. So every time we receive, let's proclaim the Lord's death. And then habang iniinom natin, kinakain natin yung tinapay, iniinom natin yung saro, tayo po ay expectant of the rapture. Amen. Kaya po tayo, pag umiinom tayo ng saro at saka kinakain natin yung tinapay, hindi ka umiiyak. Ikaw ay marahil na iiyak ka sa tuwa dahil alam mong
babalikan tayo ng Panginoon. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Di ba? Exciting. And mind you mga kapatid, malaki na po naabot ng ating awitin sa Spotify. Babalikan mo ako. Please, pakisuportahan po. Ganda. Salamat po ng marami. So, ano na natin? Balikan natin ito. The benefits of having a local church, combat false teachings through the apostles' teaching. Number 1. Number 2, combat wars and strife through prayers. That's pray in the Spirit. Number 3, combat lack and famine through fellowship of believers, through your giving. Amen. At kapag kayo po yung nagbigay sa Panginoon, it will come back to you. Siksik, liglig at umaapaw. Tested na po yun eh. Wala kang magagawa. Pero po sa mga hindi pa naniniwala, hindi po ito sapilitan. Pero sa amin po talagang napagpala dito, pag kayo pinagbigay sa Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Baligtad pong sistema ng mundo. Ang mundo po, pakabig eh. Tayo po dito sa church, nagbibigay at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Number 4, combat sicknesses and diseases through the breaking of bread or communion. Wow! Ang galing ng Bible, ang galing ng Panginoong Diyos. Kaya pala nilagay tayo sa church. And I praise God sa napakatalinong isipan ng ating Diyos. Let's go back to our question. What are the benefits of having a local church? Ito po yung answer natin. Benefiting from the fundamental precepts of the church, merong spiritual growth, at the same time, merong soul and body nourishment. So, ibig sabihin sa po lahat, hindi mo lang alam na ikaw ay pinaging matuwid ang iyong espiritu bagkos kapag nalalaman mo ang mga katotohanan ito, ng mga kapahayagang ito, by listening through the message that is preached in this pulpit, pinagpala na ang iyong espiritu dahil tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, nanonourish pa ang iyong kaluluwa. Nakakaligtas tayo sa anumang depression, anxiety, at meron din po magandang epekto ito sa ating mga physical body. So merong nourishment sa inyong kaluluwa at the same time sa inyong katawan. At mamaya po, hindi nyo namamalayan kung meron man po kayong sakit at karamdaman, pinapawi na po ito ng salitaan ng Diyos. Amen. Claim it, church. Claim it. Claim it. Amen. Solution. Every believer needs a local church family to lean on. Naniniwala po kang bawat isa po sa atin, yan po ang ating physical Jesus. Minsan po tayo talaga kailangan nating maramdaman ng Panginoon through our brethren. Amen? Ibang pag meron kang kabigatan sa puso, nakakausap mo siya, pwede siyang makiiyak sa'yo, pwede kang makayakap, di ba? So, we need to have a local church family to lean on. It is God's own design for a place of safety, offering a safe space to encounter God's comfort and true rest. Amen, church? And Psalm 23 verse 6 tells us, truly goodness and gracious love will pursue me all the days of my life, and I will remain in the Lord's temple forever. Kaya po talaga, beneficial po sa atin to have a local church. Sa mga nanonood po sa atin online, if you have the availability or the free time to come to church, on-site, gawin po natin yon. Iba ang online. Ang dami po nangyayari on-site na nami-miss po ninyo. Mas masarap yung meron kayong ka-fellowship, di ba? Nami-meet nyo po yung mga kapatiran. At kapag kayo po inaharap sa problema, meron tayong karamay. Nandiyan ang Panginoon through your brethren and through your loved ones and friends sa church. So mga kapatid, this is a life well lived. Kapag dumating ang panahon, sasabihin ng Panginoon, thank you dahil you provided for me a church na kung saan damang-dama ko, O Diyos, ang iyong biyaya sa aking buhay. At gusto ko po muna kausapin ng mga nanonood sa atin online. Kung kayo po'y walang relasyon sa Panginoon at namimiss niyo po ang napakagandang opportunity po na ito, God is speaking to you right now and iniimbitahan niya po kayo to receive His Son as your Lord and personal Savior. Sabi po ng Biblia in Romans 10 verse 1 that if we confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y makasalanan at walang kakayahan na iligtas ang aking buhay. Kaya naman, sa oras pong ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas.
Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan ng kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Bilang patutuo at patunay na ako ay tinuturing ng matuwid ng aking Ama sa langit. At salamat din, O Diyos, sa katotohanan na ako ay ligtas na magpakailanman dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay at hindi na ito mabubura pa kailanman. Amen. Amen. Well, congratulations. Welcome to the family of God. At we pray na makasama namin kayo dito on site at pagsaluhan natin ang mayamang biyaya sa atin ng Panginoon. Church, tayo po tayo at samahan po natin ang praise and worship team habang inaawitan natin ng Panginoon. Nasadyang napakadakila po ng kanyang katapatan. At lahat po ng kanyang ginagawa, tayo po ang mga beneficiary. Amen. So as we sing this song, ano man po mga kabigatan ninyo sa buhay o mga pasasalamat, iusal na po natin. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pasasalamat. Dakila ka, O Diyos, tapat ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Mundo'y magunaw man masa ang langit. Maging hanggang bukas. Hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man masa kang langit. Maging hanggang wagas nitong buhay. One last time. Listen, Pastor. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Mundo'y magunaw man masa ang langit. Maging hanggang wagas Tayo po ay sobrang pinagpala at lubusan. Tayong pinaburan ng Diyos. Lahat po ng mga bagay ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Ang kapamahalaan at kapangyarihan. At ang beneficiary po nito, tayo mga anak ng Diyos. And that's why God made the church. Nilagay po tayo dito para dito tayo kanyang kakalingain at madama po natin ang kanyang lubusang pagmamahal. Sa pamagitan po ng bawat isa sa atin dito. At dalangin ko po, Church, SGC, sa pag-usad po ng panahon na magkaroon po tayo gaya po ng early church, magkaroon po tayo ng pagkakaisa, lalo sa diwa at katotohanan. Nang sa gayon, tayo rin po ay umunlad sa bilang at sa kaunawaan sa yaman ng biyaya sa atin ng Diyos. Napaka-importante po na tayo bilang mga mananampalataya ay malinaw sa atin ang katotohanan ito that in the last days, sabi na Matthew 24, mararanasan po talaga mga samot-saring mga patikim na kahirapan ng buhay. Paggugulo ng kalaban mula sa mga mali-maling mga doktrina. Pero buti na lang, tayo po ay kinakalingan na ating mga local church para tayo po ay hindi mapariwara ang ating mga kaluluwa, ating mga isipan mula sa tamang mensahe ng Ebanghelyo. At sa oras pong ito, gusto ko pong ipanalangin ng bawat isa na kung kayo po may agam-agam pa, ako naman po yung mga bumabalakid sa inyong daan. Kung bakit tila hindi po nyo lubusang maibigay ang inyong mga oras sa Diyos, gusto ko po kayo ipanalangin. O naman po ito mga bagay na nagpapabigat po sa inyo at tila hindi nyo po maibigay at maranasan ang lubusan ng kapahingahan. I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po for this opportunity na kung saan kami po ay tinawag mo para makinig
iyong salita. Dalayan ko po, mula sa iyong fundamental precepts na ibinahagi mo sa amin via Acts chapter 2 verse 42. Tulungan niyo po kami na i-maximize po namin ang kapangyarihan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak. Dahil kami po ang mga beneficiary ng biyaya at kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus, na kung saan ang mundo po namin, ang mundong ito, bagaman kami po ay naninirahan pansamantala, hindi po kami para dito talaga. Pero Panginoon, habang kami po ay pansamantalang naririto sa mundong ito, patuloy mo kami kalingain ng iyong salita. Nang sa gayon, wala pong mapariwara at walang malito, Panginoon, sa mga maling nagkalat na mga doktrina sa aming paligid. At gayon din, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, kami po ay patuloy mong palalakasin sa pamamagitan po ng iyong banal na komunyon. At sa ilan pang mga bagay na dapat namin isaalang-alang. Salamat, O Diyos, na kami po ay kinakalinga mo sa pamamagitan ng iyong sambahan. At Panginoon, tulungan niyo rin po kami, ang bawat isa po sa amin, ay maging sensitive sa pangangailangan din po ng bawat isa. Na kami po ay nilagay mo dahil kami po ay may pananagutan sa bawat isa. Salamat sa pagmamahal mo na umaapaw. At dahil umaapaw po ang pagmamahal na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya na ito pong pagmamahal na umaapaw sa aming mga buhay ay maranasan din po ng aming mga kapatid at ng mga tao sa aming paligid. At sa gayon, ang amin pong bawat pagkilos na ito ay magbigay ng papuri at luwalhati sa iyong pangalan. At masabi rin po ng mundo na kami po ay nagtataglay ng pag-ibig at pagmamahal na nagmumula sa inyo. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, anuman pong mga kabigatan ninyo sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. Hindi niya kalooban na ito po ay daladala nyo. Kung kayo naman po ay meron pong mga naisin na mangyari sa buhay, na kayo po ay maging pagpapala, ipanalangin din po natin ito. Idulog natin sa Panginoon. O Diyos, nakikita niyo po ang puso na aming mga kapatid, ng iyong mga anak. Ano man po mga kabigatan, ng mga bagay na umihila sa amin para hindi kami makapagpatuloy at lubusan po namin ibigay ang aming oras sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, wasakin niyo na po yung anumang bagay na sumasagabal ito sa aming buhay. In the name of Jesus. At anuman po mga kabigatan na meron kami sa aming mga balikat, ipinagkakatiwala po namin ang lahat na ito sa inyo. Believing that you care for us so much. Because Lord, you love us so much. Salamat, O Diyos. At dinadalain din po namin sino mang may mga karamdaman sa oras na ito. Panginoon, kanina pa man sa aming pagsisimula, alam namin, Panginoon, dumadaloy na ang iyong kagalingan. Kapatid, ang kinin mo kagalingan ito na inilaan na ng Diyos para sa iyo. Kaya di, Panginoon, sa buhay namin, sa pang-araw-araw, sa pamumuhay namin, bagaman nagmamahalan po ang presyo ng mga bilihin, as you promised, Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kapatid, tanggapin mo ang provision, ang solusyon sa iyong problema. In the name of Jesus. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, for giving us the fundamental precepts of the church na kami po mismo ang benepisyaryo. Salamat, O Diyos. Bagaman, Panginoon, ang mundo ay nagkukulang para punan aming pangangailangan, pero nariyan ka na kailanman ay hindi kami pababayaan, iiiwan mo. Inaangkin po namin mga biyaya at pagpapalang ito ay sadyang amin na at sadyang inilaan mo na sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Stay blessed, mga kapatid. See you next Sunday. Amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give.
pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.